Welcome back to my channel. And for today's video, gagawin natin ang drugstore favorites ko and my drugstore dupes or yung mga makakompare kong drugstore items na halos same lang sa high-end makeup products. Kasi super against ako sa fake makeup, so isi-share ko na lang sa inyo yung aking favorite items to buy in the drugstore. So ito yung mga parang affordable. So if you wanna know what my drugstore favorites are, please keep on watching. Hello, bitches! Magsimula muna tayo sa aking drugstore dupes. So, yung aking first dupe ay ang Benefit Professional and ang L'Oreal True Match. For me, parehas sila yung silicone base na primer and parehas din talaga sila pore filling. And yung Professional, actually sample size lang to, pero ang Professional ay parang 1,500, while itong L'Oreal True Matte, 400 pesos. Means, nakuha ko to ng sale actually. Feeling ko, mga 350 ko lang siya nakuha. Next na dupe ko ay yung NARS na Orgasm na blush. Isa siya sa parang best-selling items ng NARS blushes. Hindi ko maangat yung, yung blush sa inyo kasi, look, it's basag. So, hindi ko siya maika-compare ng pag-ganon. And yung dupe ko for this ay itong Golden Goddess na blush duo from Ever Belenas. Peachy na coral. May mga gold na shimmer siya. Nung una kong beses siya sinwatch, sabi ko, shit, sobrang kamukha niya yung Orgasm. So, worth sharing ito. Actually, itong ginagamit ko sa face ko ngayon, ito yung blush duo na Ever Belena. This is for only 225 pesos, while yung NARS ay 1,500 above, parang ganun. Sorry, hindi ko talaga kabisado yung prices nila. Next naman ay brow gels. So, this is the MAC brow set in color Girl Boy. My dupe for that is EB Advanced na brow gel. Hindi sila same shade, pero kapag tinignan mo kung paano sila hold nila pataas, para rin siyang merong konting gold shimmer. Parang may konting highlight. Kapag nilagay mo siya sa brow, hindi siya yung parang sobrang isang solid na color, pero parang naging 3D yung effect niya dahil nga parang may mga highlight siya. I'm sure meron pang lighter na shade, pero kung ganito rin yung shade niya, hindi mo man mananotice yung difference, which is MAC, which is EB Advanced. Next naman, we move on to my drugstore favorites. So, first favorite ko, itong Myra E Vita Smooth Moisturizer. Ginamit ko to first sa aking back-to-school makeup kasi, di ba nga, affordable siya. Pero ever since nun, ito na yung lagi ko ginagamit ko sa face kasi nga, ang bilis niyang i-absorb sa face, tapos ang hydrating nga din and moisturizing. So, lagi ko siyang ginagamit and ang pinakamaganda dito parang ay 66 pesos lang siya. Perfect siyang pang prep ng skin and affordable pa siya. So, kung may chance kayo, go i-try nyo to. Next, feeling ko madami nang nagsabi nito. Totoo nga ang chismis. Maganda yung Quick Effects na No Shine Mattifier and 99 pesos lang siya. Ang nakakalungkot lang ay naka-pouch siya. Ang bilis pa nitong lagi ko siyang nalalaglag. Muntik na siyang kainin ni Jaggy. Ngayon, nakikita ko may mga post na yung sila sila Antclutes. Naka-tube na siya. So, perfect na siya. Hindi ko lang alam kung magkano yung price niya. Kung naghahanap kayo ng mattifying primer na nakakapag-blur, ngayon din, ito yung ginagamit ko sa aking T-zone area. Worth the try itong Quick Effects. Next naman, binili ko lahat ng shades nila kasi maganda talaga. Ang sabi nila, comparable daw to sa MAC na Studio Fix. Pero hindi ko kasi ma-assure. Wala ako nung Studio Fix na powder. Yung meron lang parang Studio Sculpt. Hindi siya kasing full coverage ng Studio Fix. Ito yung ka-shade ko. Lagi ko itong ginagamit sa clients ko na pang after ng setting powder. Isa-set ko siya ng powder foundation. Lalo na dito sa areas na mas mabilis magpula. Si mga ganon. Kunyari, dito sa nose area, diba? Pinapack ko siya ng powder foundation para hindi lumabas yung parang mga redness, yung ganon. And then, lalo na sa under eye. And comment nyo down below kung naniniwala kayong comparable siya sa MAC Studio Fix. May mga clients ako, kunyari may bump ng pimple, yung mga ganon. Kapag nilagay ko siya dun sa area na yun, na-cover talaga niya. So, isa siya sa marirecommend ko talaga ang powder foundations sa drugstore. Marami talagang makeup artist na ito yung ginagamit kasi nakikita ko sa forum, maraming gumagamit na itong FS. So, sobrang worth the try, guys. Sobrang hinahype ko siya kasi sobrang
totoo talaga na maganda siya. Next ay Shawil Eyebrow Powder. Actually, hindi ko pa talaga siya nagagamit ng super dalas. Kasi kung super dalas, diba, parang nahitpan ko na siya. Kunyari kayo yung kind of person na hindi naman talaga kayo ma-eyeshadow and you're starting. So, ikaw yung kind ng person na you would stick to neutrals, ganyan, earth colors. So, I really suggest, kunin niyo tong Shawil na eyebrow powder set. Kasi, una-una, maganda siyang pang brows. Hindi ko siya ginamit today kasi hindi talaga ako sanay mag-powder lagi. Pero, ginamit ko siya for my eyes today. Ayan. So, ayan yung mga browns na nakikita nyo. And, hindi siya yung nagpo-fall out. Ang matte niya pa. So, yan. Perfect siya na pang everyday. Kung ikaw yung kind ng person na hindi ka naman super glam mag-eyeshadow, yung parang gusto mo lang na ma-contour lang yung eye mo, I would really recommend buying this. Moving forward with eyeshadow, feeling ko ito siya sa pinaka-underrated na makeup palettes. Itong Jazzy France Sleek Matte Eyeshadow. Ayan, ito yung colors na sa loob. And, ayun nga, magnetic palette pa siya. Ito yung kapag parang nag-explore ka na talaga ng eyeshadow. Gusto mo ng magandang mga pang-transition color. Ito yung perfect na palette for you. Kasi madami kang pwedeng gawing base. Tapos lagyan mo lang ng shimmer. Sobrang kabugera na yung eyeshadow mo. And, again, pag tuwing may mga nakaka-work ako na makeup artist or mga hair and makeup artist, ganyan. Lagi din nilang sinasabi na, uy, meron din ako ng Jazzy kasi sobrang sulit niya. 1,100 pesos siya, I think. And full matte eyeshadow palette, guys. Sobrang sulit. Tapos, sa Watson siya available. Itong Fashion Brow from Maybelline, yung Duo Shaper. Ito, 299 pesos lang siya. Tapos, so retractable pencil siya. Tapos, madali lang siyang gamitin kasi may hit niya yung mga, kunyari, may mataas ka ng konti sa ganito, tapos yung kabila mababa. Ito yung perfect kasi manipis yung pencil niya, so madali mong makontrol yung product. And, ang nakakatuwa pa dito, meron siyang powder sa kabilang end. So, after mo i-pencil, ganyan, iset mo siya ng powder para mas long-lasting yung brow mo. So, ayan. Lastly ay itong Magnum na Maybelline Mascara. For me, mahirap mag-recommend ng mascara kasi para mga toner lang yan. Iba-iba talaga yung needs natin. Kunyari, di ba sa toner, oily ka, combination ka, dry ka. So, hindi lahat ng products na nag-work sa akin ay nag-work din sa'yo. With mascaras, ganun din. Parang may mga tao na kailangan lang nila lengthening kasi sobrang kapal ng lashes nila. Meron curling kasi parang mahaba na yung lashes nila tapos hindi lang hold pataas yung lashes. And for me, I really need yung volumizing na mascara. And yung wand ni Magnum, siya yung perfect na mascara wand for volumizing kasi yung wand niya, yung dikit-dikit, kapag ginanon mo siya, talagang mabovolumize yung lashes mo. And for its price na 250 or 300. Sorry, hindi ka kabisado, oh my God. Lalagay ko yung price sa description box. Napansin ko lang na, kasi meron ako nitong Too Faced na Better Than Sex. Pero ito yung free dun sa Nikki Tutorials na set nung sa collab nila ni Too Faced. Halos, similar yung wands nila. Hindi ko siya ma-declare as dupe kasi nga violet to, pero isa black. Pero kung yung wand yung pag-uusapan natin, for me, kaparehas lang nila. So, para sa akin, mas okay na bumili ka na lang ng drugstore na mascara. Kasi, either way, ang shelf life po ng mascara ay napakaikli. 6 months na yung pinakamatagal. Kasi nga, siya yung lagi mong in-open and lagi siyang may contact sa eye. So, sayang naman kung bibili ka ng expensive na mascara, diba? And may nabasa nga ang article na yung mascara, wala naman yan sa brand. Nasa kung bago yan, maganda talaga yan kung bago. So, ang gagawin mo, buy a cheap mascara. I mean, syempre, yung hindi siya yung parang konting luha mo lang magra-run na. Pero, this is just for me, huwag ka na masyadong mag-invest sa mahal na mascara. Just buy palagi ng drugstore. Like, Maybelline, ang dami niyang choices for mascara. And 200 to 300 pesos lang siya. Tapos yung mga Too Faced, if you're itong Better Than Sex, yung full size dyan, 1,000 plus, diba? So, makakabili ka na siguro ng good primer, yung mga ganon. Or pang-invest mo na yan sa isang liquid foundation na sobrang ganda. So, ako, ganun lang ako mag-isip. I always put my money on yung mga base talaga. Kasi kapag hindi plakado yung skin mo, diba? Parang yun yung mas mapapansin kasi mas malaki yung area ng skin mo kaysa sa area ng eye mo. Yung ganun. Kasi yung eyes, kunyari,
o sige, bibili ka nga ng parang 3,000 na palette. Pero kung hindi maayos yung pagkaka-prep mo o pagkakagawa mo sa skin mo, mas papansinin pa rin yung skin, ay yung face mo. So, ganon, parang mas mag-i-invest na lang ako sa okay na liquid foundation. Di pa nga dahil, tayo Asian, so, kapag nag-falsies ka, hindi na masyadong mahalata yung eyeshadow mo. Parang ganon. Kung hindi ganon yung strategy nyo when it comes to buying makeup, I'm happy for you. Siyempre, choice nyo naman yan eh. So, that's just me. Sinishare ko lang yung aking drugstore tips. Nakakamiss din pala mag-chika video. Parang ang dami kong sinabi. And sana sa video na to, marami kayo natutunan. And kung meron kang drugstore dupe na sobrang siniswear by mo na, promise, para silang kambal, yung ganyan. Comment nyo yan down below. Comment nyo na rin yung favorite drugstore item nyo para naman mag-share lang tayo dito sa comment section. So yan, sana may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo sa video na to. And dapat ko nang i-close yung back to school giveaway ko. So sana makasali kayo. Yung Instagram giveaway ko pala guys, ongoing na siya. Kung hindi nyo pa nakikita yung mechanic, nasa Facebook ko siya and of course nasa Instagram. I-search nyo yung hashtag Helen on Fleek 10K giveaway. Makikita nyo yung mechanics doon. Basta, race to 5,000 followers. Once nag-reach tayo ng 5,000, magsisimula na ako mag-draw ng winner. So, yan. Also, na-announce ko na pala kung sino yung Facebook and YouTube giveaway winner for my 10,000 giveaway. So, ito yung mga nanalo ng aking YouTube and Facebook giveaway. Sa lahat ng sumali, thank you guys so much. Lalo na sa YouTube, salamat sa pag-share ng inyong dreams. Sana kahit hindi kayo yung pinalad, ay i-achieve pa rin natin yung mga dreams natin. Kaya nga, yun yung question ko para mapaisip tayo kung ano ba yung mga dapat natin gawin in life. Sa Facebook naman, thank you guys din sa pag-share ng photo. Umabot tayo ng parang 900 comments or 1,000. Yun na yata yung pinakamataas engagement ko for a photo. So, sobrang nakakatuwa and madaming nag-share. Kahit yung mga classmate ko nung high school, sinasabi nila, uy, sinare ng friend ko. Parang, oh, wow, thank you guys. So, nakakatuwa dahil madaming nagpa-participate sa giveaway. So, lang masalamat sa inyo for supporting me always. Malapit na tayo mag 14,000. Parang dati lang, 10,000 lang times. Ngayon, nagaganoon tayo ng 4,000 people. Siyempre sa akin, sobrang laking bagay na nun dahil hindi pa nga ako nakakita ng 4,000 people in my life. Yung talagang naka-interact ko. Sana may mga natutunan kayo. And syempre, nag-enjoy kayo sa video na to. And dyan, if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Syempre, wag mong kakalimutan i-click yung notification bell to be updated on my latest uploads at maging part ng Notif Squad! Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video.